makasalanan. At dahil doon, may ka ng tawad. At nabago ang pananaw mo sa buhay, nabago ang kaisipan mo, ako'y nagkasala sa Diyos, kailangan kong magsisi at magbalik loob sa Panginoon at tumalikod sa kasalanan. Change of mind. So, sa isang likod ng Panginoon, kapag ang Panginoon nag-reveal sa iyo at pinakita sa iyo ng Panginoon ng iyong sarili, ikaw ay marumi, makasalanan, at ikaw ay lumapit sa Panginoon, humingi ka ng tawad, at nagbalik loob ka sa Panginoon, yun yung turning point mo na after noon, yung journey mo, kasama mo na ang Panginoon at doon nagsisimula yung iyong personal relationship with the Lord. So, sabi ni Isaiah, nakita ko ang aking sarili, isa akong makasalanan at meron akong maruming bibig. Tingnan niyo yung bibig ng katabi niyo kung walang dumi yan. Sa mga babae, lipstick na talaga yan. Meron akong maruming bibig. Sa panahon kasi ito natin, meron kayong mga narinig na yung mura ay ginagawa na lang yung expression. Ano po? Meron siyang maruming bibig. And live among a people with filthy lips. Ako'y nanirahan na kasama ang mga taong marurumi ang bibig. Makasalanan ang bibig. Yet, I have seen the King, the Lord of heaven's armies. So nakita niya ang hari, ang nakaupo sa kalangitan. At pagkatapos, ano ang kanyang naranasan? Nung makita niya ang kanyang sarili, at alam niya mapapahamak siya, he experienced the touch. Yung kanyang labi, hinipo sa magitan ng baga. At hindi lamang yun, he experienced forgiveness. Pinatawad siya ng Panginoon. Sabi rito, then one of the seraphim flew to me with a burning coal. He had taken from the altar with a pair of tongs. He touched my lips with it and said, see, this coal has touched your lips. Now, your guilt is removed. Nilinis na ang bibig mo. Pinatawad ka na. Nilimot na ng Panginoon ang kasalanan mo. At dahil doon, handa ka nang maglingkod sa Panginoon. Kasi binibigyan ka na niya ng malinis na labi, malinis na buhay, pinatawad ka na ng Panginoon, and then, you're ready to serve the Lord. Umiyak at pinaalala ni King Hezekiah ang kanyang nagawa kay Lord. Ang sabi niya sa Panginoon, "Oh, Yahweh, Panginoon, alalahanin po ninyo ang aking ginagawa sa bayan po ninyo." Pagkatapos, napukaw ang kalooban ng Panginoon, oo nga, itong taong ito, siya ang ginamit o nagpagamit para tulungan, i-lift up, i-guide ang bayang Israel. Kaya nabago ang isip ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon kay Prophet Isaiah, pumunta ka kay Hezekiah, sabihin mo sa kanya, may 15 years ka pang mabuhay. Galing. So sa atin, yung 15 years, mahaba na rin yun. So sa loob ng 15 years, eto mga kapatid, ang lesson to naman sa puntong iyon, eto ang lesson doon. Kung alam mo mabuhay ka na 15 years na lang, anong gagawin mo? Lalo na yung kilala kong pastor na alam niya sa buhay niya ay mga 5-6 na taon na lang. So ano ang gagawin mo? So of course, yung lakas mo na meron ka, itudo mo na para paglingkuran ng Panginoon. Ang problema,
Hindi natin alam kung kailan tayo mamatay. Yan ang problema. So, paano tayo maghanda para sa kamatayan? Delight yourself in the Lord. Maging active ka sa ministry ng Panginoon. Mahalin mo ang Panginoon ng buong puso, lakas, isip at kaluluwa mo. Maglingkod ka. Kapag ginagawa mo yun, inihahanda mo yung iyong sarili. Na naman ang mangyari sa buhay mo, at least sa dulo ng buhay mo, naging kalugod-lugod ka sa Panginoon. Ito naman ang na sa kawakasan ng buhay mo, sa dulo ng buhay mo, ang Diyos na nangiti. At kung inyong mapapansin mga kapatid, yung mga nangamatay na nakapagbigay ng kasiyahan sa Panginoon, mamaya pa ang kanilang pagkamatay. Pero ito yung mga nangamatay na may problema sa kanilang relasyon kay Lord, gumastos muna ng milyon sa ospital bago mamatay. Hindi po ba? May mga cases na ganyan. So mamatay ka na lang, gagastos ka pa ng milyon-milyon. Kabigatan ito sa mga taong iniwanan mo. Lalo na kung wala kang simpiyan. Tinitingnan ko po si Carol Jer kung ano yung kanyang reaksyon. Ano po? Siyempre ako, may nakita akong patay, hindi malibing-libing. Bakit? Walang malibing. Kailangan mo ng sugalan ng ilang gabi para makalikom ng tong at pagkatapos may panglibing. Kaya naman mga kapatid, tapos na ako si Peter. Noong may namatay May kabaong sa kataan at walang malibing, walang pambayad sa kabaong. May naka-reserve ako noon sa funeraria na kabaong. Pinagamit ko. Kasi po yung mga kinikremate, pwede mong hingin yung kanilang kabaong at ilagay sa funeraria. Pag may namatay na walang pera, pwede mong ibigay sa kanila. Nangyari po yun. Noong buhay pa yung in Christ dyan sa Muson, may inilagad akong kabaong dyan. Tapos may namatay na tagakatahan, doon ko ibinigay. Pero may namatay ulit. Kaya lang yung kabaong naka-stock doon sa in Christ, alanganin doon sa namatay, so hindi ko na naibigay. Alanganin yung size. Kaya napakita natin yung patay-patay kasi po pinag-usapan natin yung pagkamatay ni King Uzziah na malungkot, nagkasala ka sa Panginoon. Katulad ni Miriam, noong si Miriam ay nagkaroon ng problema kay Moses, ay pinatubuan ng Panginoon si Miriam ng ketong, white leprosy. Ito ganun din, si Uzziah. Kaya si King Uzziah ay in-isolate sa isang lugar. Bakit? Kasi nakakahawa ang kanyang sakit. At nailibing siya sa libingan, hindi sa libingan ng mga hari, kundi hiwalay sa libingan ng mga hari dahil sa kanyang sakit. So ito po, yung kanyang wakas sa paghahari, malungkot. Kaya marahil itong si Isaiah, sa kanyang panahong ito, noong nagbigay sa kanya ng vision ng Panginoon, nagpakita ang Panginoon sa kanya, nasa panahon siya ng kalungkutan. Kaya, ang lesson dito mga kapatid, sa mga buhay ng mga hari dito na ating nababasa, ganito. Ng pride. Tama ba? May mga biglang yumaman na nagkaroon ng pride, yumaman. May mga nasa kapangyarihan na yumayabang. So ito po ang nangyari kay Uzziah, nagkaroon siya ng pride. At madalas ating sinasabi na ganito, kung kailan ka nagkakaroon ng pride, kung kailan ikaw ay nagmamataas, yun ang simula na ikaw ay ibababa ng Panginoon. Yan ang prinsipyo doon. Ulitin natin kung kailan ka nagkakaroon ng pride o kung kailan ka nagmamataas, yun ang simula na ikaw ay ibabagsak ng ating Panginoon. Kasi ang prinsipyo ng Biblia, ang nagmamataas ay ibababa, ang nagpakumbaba ay itataas. So si King Uzziah pumasok sa templo
at siya po ay nagsunog ng insenso. Hindi po gawain ng hari ito, gawain ng Ito kung gulay na sahog sa sigang hapon. Dito lang din nila inahin. Wow, fresh na fresh. Kaya pala eh. Masarap. Matansyon yung iba yung Di ba hindi ako kumakain ng gulay? Naubos ko yun bro. Oo, naubos ko yun kasi napinikman ko. Parang gusto ko. Ayun, naubos ko siya. Kaya pala. Dito pala maraming malunggay. Pag ano ka ba sa United, malunggay. Ang layo. Ay, Baptism. Hindi po, ano po sabi? And Peter said to them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you and for your children and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to himself. And with many other words he bore witness and continued to exhort them, saying, Save yourselves from this crooked generation. So those who received his word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. Wow. So, ito po sinasabing baptism na po ito. Ito na yung bagong buhay natin. Ayan po. Sino na po nabautisman dito? Ayan. So, ito na yung pinakabagong buhay natin ngayon. Na iiwanan na po natin sa tubig yung dati nating buhay. Amen. Kaya nga pag-ahon po natin talagang parang Bagong-bago. diba? So, ano po ang water baptism? Ano po sabi po diyan? Bati. Baptism of the Holy Spirit. Yun po yung baptism na sinasabi kanina. Oo. After po nating Baptismohan sa tubig. mapatawad ng ating Panginoon, nakasunod doon, water baptism. Yung na-undergo niyo na water baptism. May sinasabi po kong baptism, ito ay patungkol sa Holy Spirit. Tingnan po natin yung Acts 1:8, ano pong sabi? Then they laid their hands on them and they received the Holy Spirit. Acts 8:17. ano ba? Acts 1:8 po. 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Amen. Ito po sa 1:8, ito po nagsama-sama po yung mga alagad. Bigla na lang po may pumasok sa loob noon ng kapulungan nila at may mga parang dilang apoy na Mano sa ulo. Ayan. Hindi lang po ganon ang nangyari, binigyan pa sila ng lakas ng loob, determinasyon sa buhay. Amen. Amen. Na ano po ang mangyayari? Na sila ay mag-witness sa iba't ibang lugar. Ano niyo po ba na nangyari na sa inyo yan? Yes. Kasi may mga nasabihan na kayo. Tama po? Amen. May mga namarites na kayo. Pero mabuting marites. Amen. Kasi si Lord yung minamarites natin. Ayan po. Nagawa na po natin yan. Baka hindi lang po natin napapansin. Pero kung ano yung nagawa ng mga apostol dati, ng mga disciple po ng ating Panginoon, nagawa na pala natin. Amen. Dahil tayo ay nabautismuhan. Una, nabautismuhan tayo sa tubig. Bilang panibagong buhay po natin. Pangalawa, yung banal na espiritu na sinasabi ng Panginoon sa atin, nasa atin na ngayon. Kung dati mahina ang loob natin, ngayon malalakas ang loob natin. Ano po kasi ako naka-short lang. Tama po ba? Amen. So, how to receive the baptism of the Holy Spirit? Paano daw po matatanggap? Ang bautismo, then they laid their hands on them and they received the Holy Spirit. Amen. So, ninanais po ng isang tao yun. Yes. Hindi siya automatic na pupunta agad sa'yo. Kasi sayang naman. Kasi wala naman pala sa kalooban mo. Hindi po ganun si Lord. So tayo mismo dapat meron po tayong kagustuhan na Lord, gusto ko matanggap ang banal na Spirit. Yung mga disciple po hindi po natanggap nila ng ganun-ganun lang po yun. Dinisire po nila yun. Amen po ba? Amen. May mga iba't ibang spiritual gifts po. Ayan po. At Yes, isa na po dyan yung pag-empowered sa atin para mag-witness. witness. Ano pong sabi po sa Acts 1:8 ulit? Yun po But sinabi you ko. will receive power then the Holy Spirit has come upon you. So, And you will be my witnesses. Power in Jerusalem Kasi and yan all po yan. Judea, Samaria, Yan and po yung Arabia. ini-empower po tayo ng banal na Spirit.
Mhm. Amen po ba? Amen. So, ang sabi ng Panginoon, nung umakit siya sa langit, kung mapapansin niyo po yung mapabalik-aralan po yung nabasa po natin. Sabi niya, hindi na tayo iiwanan na mag-isa. Amen. Kasi ang hirap maging mag-isa. Tama ba? Sino po ditong byuda na? Byuda na po. Byuda na ba dito? Ayan, yung ako asyenda, sabihin. Oo, laki na ang farm ko. Oh. Nangaangkin. Yan, talong o okra. Dapat alam natin kung sino sinanggap natin. At ang siya po ay ano pong sabi sa For certain that God has made him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified. Jesus whom you crucified. sino po yung sabi po doon? Lord and Christ. Ano po yung Christ? Tagapagligtas. Ano po? Ano po? Lordship and salvation. Pagkapanginan at kaligtasan. Because if you confess it in your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Kasi baka may mga tao po kasi hindi naniniwala na ang Panginoon ay hindi namatay. Ang nipis ng kulay, wala na agad yun. Ito pa lang natapos. Sige, pwede na saan. Kami ay Team Hana. Sino ang asawa ni Hana? Si... Sino ba yan? Elkana. Si Elkana. Elkana. Ang pang. May red. Lagyan natin ang bunga. Sanas. Nangyari sa Kaya lang na ano, cherry. lagyan mo ng bunga kasi para namunga. Si Hana kasi namunga eh, kaya may bunga din yung Cherry, puno. lagyan natin ng cherry. Kaya may bunga din yung puno natin kasi nga namunga si Hana. Kanyang pananalangin. Ganda sis. May ibon pa. Lagyan ng mga tuldok mamaya. Pawitan yan. Pawitan. Pinaglaro. Pinaglaruan yung bala. Huwag kayo lalayo dito lang kayo.
Lagyan mo siya ng bunga. Ito mamaya pa ako nasa bunga. Cherry. Ano yung bubungahan natin? Red. Lagyan ko ng red mamaya. Yung parang mga bilog-bilog lang pala eh. Buko mo yan. Oo, buko yan. Eh, nagdikit-dikit eh. Niyog yan eh, niyog. Ay, buko mo. Niyog yan Kulap isa, ko. niyog. Kanya-kanyang ideas ng mga vlog. Doon ba din yun? Doon ba din yun? Pagandahan talaga. Natin pagandahan ko. Sa atin po, pabungahan ko yan. Pero yung si Hana, di ba, mahal na mahal yan ni Elka. Opo. Kasi yung portion na magandang meat binibigay sa kanya. Dalawa po kasi yung asawa. Dalawang asawa niya. Dalawa yung asawa ni Elka. Elka. Pero siya yung mas mahal. Pwede. Bunga tayo. Diyan ka din? Grupo mo yan? Wow, may paano sa kanila. Mata mo, pati yung likod, nagamit ng ni sister. Okay na po ba yung apple? Pwede na yan. Ano ba yung kina? Tinatapon mo no? Or down? Ano, namunga? Kailangan mamunga ni ni Hana Maglaan. Kailangan, report pa natin.